Part 3. Ilang buwan nga ang lumipas at na-regular na nga si Mr. P sa kanyang trabaho. At ako naman ay isang tindera sa palengke malapit sa amin. Nag-ipon ako ng pera para makabili ng cellphone kasi alam kong nagka-cellphone na rin si Mr. P at iniwan niya ang kanyang cellphone number kay Miss G. Para daw kung sakaling magkaroon ako ng cellphone ay madali ko na siyang makukontak. Isang buwan ang nakalipas at eto nga ay nakabili na nga ako ng cellphone. 3,210. Medyo mabigat siya pero carry lang. Nagkausap ulit kami at tuloy ang relasyon. Kahit magka-text kami ay gumawa na naman ako ng isang personal notebook pero hindi para sulatan namin, kundi para isulat ko lahat ng mga text niya. Mag-anniversary. Pagkatay na nga kami at saktong sahod niya ay inaya niya akong mag-date sa SM. Pero dahil hindi ako pwedeng umalis ng mag-isa, pinasama ng papa ko yung dalawa kong kapatid. Naging masaya ang date na yun kasi kampante na kami sa isa't isa. At bago pa kami umuwi ay hinalikan niya pa ako sa noo at nangakong babalikan at aayusin ang birth certificate ko. Pagkatapos ng araw na yun ay okay na okay ang pagte-text at pagkukol namin. Hanggang sa medyo dumadalang na ang pag-text at call kasi daw ay busy na nga daw siya. Pero naniniwala din naman ako kasi alam ko namang napakahirap talaga magtrabaho at malayo siya sa pamilya niya at lalong sa mahal niya. Biglang isang araw para akong kinutuban ng hindi maganda. Kasabay nito ang makita siya sa panaginip kong may iba na siya. Sinubukan ko siyang tanungin pero hindi niya ito inamin. Pero parang nakakaramdam na ako ng kakaiba. Medyo lumamig na kasi din yung pakikitungo niya sa akin at parang laging galit. Pero inintindi ko na lang kasi baka nga dahil pagod. Matapos namin magkausap ng ginagabihang yun ay parang may something na nagpapagulo sa kanya. Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi. Tumaan ang mga araw at medyo nababawasan na rin ang call time namin. Kasi nga daw, pagod daw siya. Bihira na lang din siya mag-update, mag-text at mga musta. Siguro nga baka nagtitipid lang kako. Yun din naman ang sabi niya. Nagtitipid daw siya, hindi daw siya nagluluot. Nasanay na lang din ako sa ganon sitwasyon. Kasi instead na awahayin ko siya ay inintindi ko na lang. Sweet pa din naman siya. Kaya nung may pagkakataon na may rest day siya ay tinake niya ito. Gusto niya kasi akong makita at makausap ng personal. Kaya nabuo ang plano namin ng pagkikita sa simbahan. Comment down below for part 4.